So guys, after Balay Isabel, so since dadaan kami ng Tagaytay going to General Trias, dumaan kami dito. Ito yung Pink Sisters Convent. Ito yung kanilang Adoration Chapel. This is actually my first time here and sobrang blessed. Naiiyak ako. Charot. Pero totoo guys. Diba? After yung nangyari ngayong araw na to sa Balay Isabel, I feel so blessed. Pero alam mo yung after ng mga nangyari. After ng mga nangyari this past few months, actually after a year na mga pangyayari sa buhay ko, alam mo yung peace. Ngayon ko masasabi na talagang merong peace. Ang mahalaga is I found peace. And I thank those people na naging instrument ni God para iparating sa akin yung message niya, which is my friend, not just a friend, pero parang kapatid ko na to eh. Si Sinag at si Board. Si Board kasi hindi siya ibang tao talaga. Alam mo yung parehas sila ng sinabi sa akin ni Sinag, na parehas silang dalawa na basta yun. So I trust God in everything. Sa ngayon mas maluwag yung dibdib. Yung hatred, yung galit, wala eh. I forgive them kahit wala pang hinihingi forgiveness. Most important is nakapag-sorry din ako sa kanila. Kasi aminin ko man o hindi, meron akong nagawa sa kanila. My husband, sa asawa ko, my life, yung asawa ko, at sa anak ko, si Ian. Alam ko nasaktan ko sila, lalo't higit yung mga anak ko. Sila Gray, lahat sila. Even my kutek. Sa ayaw ko at sa gusto, nasaktan ko sila. Nasaktan namin silang mag-asawa. Sila yung mas affected sa mga nangyari. Hindi lang to playing victim guys. I'm not playing victim kasi wala namang victim. Ang totoong victim dito is yung mga anak namin. The reason ng paghihiwalay is infidelity, adultery. Wala akong sinisisi. It's God's way. It's God's redirection. Still nasa sa kanila yun. For those people na involved, mga na-involve sa pangyayari, wala na akong control doon. Sila na yun. Masaya sila. I'm happy for them. Ang sa akin is yung peace. Mula nung araw na chinat ako ng asawa ko at nakipaghiwalay, yung anxiety, depression, bumagsak talaga, especially my mental health. Sobrang naapektuhan talaga. And yes,
medyo nagdamdam ako kasi kailangan ko ng therapy. Wala akong pera. Pinagkait din sa akin yon. Pinagdudahan ako about sa therapy, wherein I actually had my mental breakdown last Saturday. But after that breakdown, these people came to me and told me the same thing. Nag-open kami ng bunso kong anak ng passage sa Bible, and that's Psalm 3. In response to Psalm 3, yung Jeremiah 23 verse 12. After na nasundan pa ulit yun. Same ng ano tawag dyan? Gustong sabihin. Same siyang gustong sabihin. Bahala na si God. God is so powerful. Yan yung tatay ko. Yan yung tatay natin lahat. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya lang. I'm so blessed. I am so blessed. Kasi sobrang mahal ako ni God. Kasi kung hindi niya ibibigay sa akin yung mga taong yun. Hindi niya ibibigay sa akin si Board, si Sinag, at yung mga anak ko. At talagang inintindi ako since day one na iniwan kami ng asawa ko. This is uncut. No, I just wanted to share you guys na madapa ka man ng ilang beses, dumapa ka man at hindi bumangon agad, may ilalaan si God sa'yo na tao para tulungan kang bumangon, para tulungan kang tumayo muli. Hindi ko alam kung ano yung mission ko na pinagkakalob ni God, pero ito ako kasi meron akong dapat gawin. I'm just so blessed right now. Sobrang nagdamdam ako. I had my breakdown last Saturday. Dito lang. Kasi kailangan ko ng psychiatric help. Pero hindi ako nakapagpa-therapy kasi wala akong pera. Tapos yung hiningi ko pa, pinagdudahan pa ako ng asawa ko. So, that's fine. That's natural eh. Ang kalaban nandiyan lang talaga palagi. Pero kung hindi dahil sa pangyayaring yun, I won't feel so blessed ngayon. And I'm so happy. This is just a simple reminder na when you give up everything para kay God, sabi ko nga kasi, diba? Well, hindi lang ako yung nagsabi. Sabi rin ng mga friends ko. Especially yung mga taong nakakaalam talaga ng kwento. Hindi ko na to laban eh. So whatever yung sabihin nila sa akin, sabihin nung mga taong involved, parang ngayon I no longer care. Pinabayaan mo ko eh. Pinabayaan mo na ako. Aside from iniwan mo na kami or nakipaghiwalay ka na, umalis ka na sa buhay ko. Mula nung panahon na umalis na siya sa buhay namin, ngayon masasabi ko na bahala na siya talaga. Since yun yung pinili niya, I have my God to fight for me. Si Lord na yung lalaban para sa akin. Yan yung mga passages na nabasa nung anak ko, nung bunso ko sa Bible. Kasi we see to it na every night na at least makapagbasa kami ng isang verse sa Bible. At yun talaga yung
yung binibigay niya. So, bahala na siya, bahala na si Lord, kasi hindi ko na to laban. Hindi ko na siya laban na ni God. Iba pa rin talaga when you give up everything to God. So yun na nga guys, pag binigay mo na lahat kay Lord, si Lord na yung lalaban para sa'yo. Di ba kapatid? Yeah. Aking magandang kapatid. Yeah. Mahirap pa sa ngayon, pero smooth na siya. Si God na yung naglinis ng daan, maruming kalsada. Ginawang janitor si God. I could honestly say na it's better than before. Ang driver ko ngayon si God na din. So bahala na talaga si God. Ibigay na lahat kay Lord. Yes, ako din. Huwag ka nang lumaban. Mahirap sa umpisa, mahirap sobra. Sa totoo lang, mahirap talaga. Pero alam mo yung darating talaga yung point na gigisingin ka niya. Kung nahihirapan kang intindihin, meron siyang gagawing instruments para mas maintindihan mo yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. God knows best. Basta sa akin, Father, parents knows best, sabing ganyan. tsaka sa akin sis, ang ano dyan is, kahit gaano kahirap yung pagdadaanan mo, ang piliin pa rin natin maging mabuti. Exactly. Kasi pagka yun ang pinili natin, parang pinili natin yung Diyos. Yes. Diba? Siya nang bahala. Mm-mm. Yun yung surrendering talaga. Yung Mm-mm. pagpili sa Kanya. Yeah. No matter what. Hindi madali yung pagdadaanan. Kasi wala namang easy way, Yes. 'di ba? Walang madali. Pero pag binigay mo sa kanya lahat after nung mga pangyayari, yung pagod, yung iyak, yung lahat, as in lahat. Actually, mas madaling magpakasama. Totoo, madaling magpakasama. Napakahirap talaga. Ang hirap piliin ni Lord. You have to follow yung ginagawa niya. Pero sobrang hirap talaga. Pero decision mo yun, choice mo yun. Ikaw pa rin yung pipili. At mas mabuti, piliin natin yung tama. Kasi yun yung gusto naman natin lahat makarating or makasama siya in the end. So we have to choose kung ano yung tama at yung mabuti. Hindi lang para sa atin, para sa nakararami. Mahirap, masakit, luha, iiyak ka ng dugo. Pero at the end of the day, it's all worth it. It's all worth it. Okay? So, yes guys, huwag tayong mawala ng pag-asa. God is always there. We just have to seek. We just have to knock. We just have to let Him in. Okay? Bye guys!